Mga kaibigan, isang di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ginoo, totoo po ba na sa bansang ito, sa isang pihit lang ng gripo, ay umaagos na ang walang katapusang malinis na tubig? Ito ang nanginginig na tanong sa akin ni Joseph Kibet, isang inhinyero na 15 taon nang naghuhukay ng mga balon sa tigang na rehiyon ng Hilagang Kenya. Ito ang nangyari nang ang 10 bihasang manggagawa na isinugal ang kanilang buhay. Para sa mga kababayang naglalakad ng 50 kilometro para sa 1 litrong tubig ay napadpad sa Maynila sa loob ng 3 araw dahil sa isang pagkakamali sa kanilang international conference flight. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang nakagugulat na katotohanan na ang mga taong ito na nagtatrabaho sa isang malupit na kapaligiran kung saan ang isang patak ng tubig ay katumbas ng buhay ng isang buong nayon, ay napahagulgol sa isang pampublikong paliguan sa Pilipinas. Ang mga bihasang manggagawa na halos himatayin nang makita ang tubig na umaagos mula sa gripo ng hotel at nawalan ng imik sa murang halaga ng mineral water na nabibili sa mga convenience store. Sila ang nagturo sa atin kung gaano kahimala ang yaman ng tubig na madalas nating binabaliwala. Ang tubig na lumalabas sa gripong ito sa loob ng 1 araw ay mas marami pa kaysa sa tubig na nakukuha namin sa aming mga balon sa loob ng 1 buong taon. Ang mga salitang ito na binitiwan ng 25 taong gulang na tagahukay ng balon na si Samuel Muangi habang lumuluha ay malalim na tumatak sa aking puso bilang kanilang interpreter. Ano kayang pag-asa ang natagpuan nila na buong buhay na lumalaban sa kakulangan ng tubig dito sa Pilipinas? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang 3 araw na puno ng himala na naranasan sa bayan ng tubig ng mga makabagong bayani na patuloy na lumalaban upang maibalik ang tubig ng buhay sa tigang na lupa ng Aprika. Tiyak na pagkatapos nito, magkakaroon kayo ng panibagong pasasalamat sa bawat patak ng tubig na umaagos mula sa inyong mga gripo. Bago tayo magsimula, kung maaari, sana ay i-like ninyo ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito upang maibahagi pa natin ang mga ganitong kuwentong nagbibigay inspirasyon sa mas maraming tao. Maraming salamat po. Magandang araw. Ako po si Mateo Cruz, isang international development consultant na nakatuon sa pagpapaunlad ng yamang tubig. Sa loob ng 25 taon, sinuportahan ko ang mga proyektong paghuhukay ng balon sa iba't ibang rehiyong kapos sa tubig sa buong mundo. Ngunit ang 3 araw na naranasan ko noong Oktubre sa Maynila ang pinaka-emosyonal na pangyayari sa aking buhay. Ang mga kasama ko noon bilang interpreter ay 10 dalubhasang tagahukay ng balon mula sa rehiyon ng Turkana sa Hilagang Kenya. Sila ay dapat sanang tutulak mula Nairobi, diretso patungong Geneva para sa isang United Nations International Conference on African Water Resource Development. Subalit, dahil sa isang pagkakamali sa booking ng airline, ang kanilang ruta ay naging via Maynila. At dahil sa pagkaantala ng kanilang connecting flight, ang dapat sanang ilang oras na stopover ay naging 3 araw na pananatili. Ang rehiyon ng Turkana, kung saan sila nagtatrabaho, ay isa sa mga lugar na may pinakamatinding krisis sa tubig sa buong mundo. Ang taunang ulan doon ay halos 100 mm lamang. Wala pa sa 1/8 ng ulan sa Metro Manila. Ang pinakamalapit na pinagkukunan ng tubig ay 6 na oras na lakaran, one way. Ang malupit na katotohanan doon ay ang mga babae at bata na nagpapasa ng 20 litrong lalagyan ng tubig sa kanilang mga ulo. Ang leader ng grupo, si Joseph Kibet, ay nagtapos ng civil engineering sa Kenya Polytechnic University at inilaan ang 11 taon ng kanyang buhay sa paghuhukay ng balon sa rehiyong iyon. Nakapaghukay na siya ng mahigit 150 balon na nagbigay ng malinis na tubig sa mahigit 50,000 na taga-nayon. Ngunit dahil sa epekto ng tagtuyot, ang level ng tubig sa ilalim ng lupa ay patuloy na bumababa. Si Samuel Muangi,
isang artisan well digger, ay pinagsama ang tradisyonal na teknik na minana niya sa kanyang ama at ang modernong makinarya. Mayroon siyang angking galing sa paghahanap ng tubig kahit sa mga lugar na mahirap ang geolohiya. Ang kanyang mga nahukay ay tinatawag na mga balon ng himala dahil nagagawa niyang magpabukal ng malinaw na tubig kahit sa mga lugar na sinasabing wala ng pag-asa. Si Grace Wanjiku, isang water quality analyst, ay isa sa iilang babaeng teknisyan sa Kenya. Siya ang responsable sa pagsusuri ng kaligtasan ng tubig na kanilang nakukuha upang matiyak na ligtas itong inumin ng mga taga-nayon. Ang kanyang misyon ay protektahan ang mga tao mula sa mga sakit na dulot ng maruming tubig. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakakita ng tubig na lumalabas sa gripo sa buong buhay nila. Sa kanilang bayan, ang tubig ay kinukuha mula sa ilalim ng lupa o dinadala mula sa malalayong lugar. Inaabot ng maraming oras para makakuha ng 1 litrong tubig. At ang tubig na iyon ay napakahalaga kaya't para lamang sa inumin ito ginagamit. Gabi ng Oktubre 20, pagdating nila sa Naiya, ang una nilang pagkabigla ay sa palikuran ng airport. Nang pihitin nila ang gripo, malakas na agos ng tubig ang lumabas at ang tubig na iyon ay malinaw at malinis. Tinanong ako ni Joseph, ang tubig po bang ito ay tunay na maiinom? Nang sumagot ako ng, opo, ang tubig gripo sa Pilipinas ay isa sa pinakaligtas sa mundo. Hindi siya makapaniwala sa aming nayon. Kahit ang tubig mula sa balon ay kailangan munang pakuluan bago inumin. Pero ito, pwede nang inumin agad? Sa bus papuntang hotel sa Makati, manghang-mangha sila sa tanawin ng mga ilaw ng gabi sa Maynila, ang hindi mabilang na ilaw sa magkabilang panig ng expressway. Nang ipaliwanag ko na ang bawat isang ilaw na iyon ay kumakatawan sa isang tahanan na may kuryente at gripo, sila ay natulala. Ibig sabihin, lahat ng nagniningning na gusaling iyon ay may gripo? Gulat na tanong ni Samuel. Opo, at sa bawat gripo ay malinis na tubig ang lumalabas. Sagot ko. Binalot ng malalim na katahimikan ang buong bus. Pagdating sa hotel sa Makati at paghatid sa kanila sa kanilang mga silid, doon nangyari ang unang matinding pagkasindak. Nang pihitin ni Grace ang gripo sa lababo, napaluhod siya sa sahig nang makita ang malakas na agos ng tubig. Hindi ako makapaniwala. Ganito karaming tubig. Sa isang pihit lang ng gripo, nanginginig niyang sinalo ang tubig at dahan-dahang ininom. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang tubig na ito, matamis at masarap. Mas malinis pa kaysa sa tubig sa mga balon na sinusuri namin. Paano ito naging posible? Si Joseph ay nakaranas din ng parehong pagkabigla sa katabing silid, hindi lang sa gripo, kundi pati sa shower na nagbubuhos ng napakaraming maligamgam na tubig sa aming nayon. Ang paliligo ay 1 beses sa 1 buwan, gamit ang 1 timbang tubig para punasan ang katawan. Pero dito, araw-araw, pwedeng maligo sa ganito karaming malinis na tubig. Nang gabing iyon, hindi sila makatulog sa sobrang pananabik. Mula sa kanilang mga silid, tumawag sila sa kani-kanilang pamilya sa Kenya. Narinig ko ang tawag ni Samuel. Inay, nasa isang di kapanipaniwalang bansa ako, sa isang pihit lang ng gripo. Mas malinis pa sa balon ang tubig na lumalabas. At walang katapusan. At may maligamgam na tubig din. Mula sa kabilang linya, narinig ang nag-aalalang boses. Ano ka ba, Samuel? Baka nilalagnat ka lang. Kinabukasan, maaga silang gumising para muling suriin ang mga gripo. Gusto nilang tiyakin na hindi pa naginip ang nangyari kahapon. Papunta sa restaurant para mag-agahan. Muli silang nagulat sa isang maliit na fountain sa lobby. Gumagamit sila ng tubig para sa dekorasyon? Anong luho ito? Bulong ni Grace. Kinwenta ni Joseph. Sa aming nayon, ang tubig na ginagamit ng fountain na ito sa isang araw ay sapat na para sa 50 tao
sa loob ng isang buwan. Sa almusal, isa pang sorpresa ang sumalubong sa kanila. Ang mga baso sa kanilang mesa ay may yelo. Pati yelo inilalagay sa inumin? Nanlalaking matang tanong ng batang inhinyerong si David Etich. Opo, karaniwan dito sa Pilipinas ang inuming may yelo, lalo na kapag mainit, paliwanag ko. Umiling sila. Sa aming bayan, ang paggawa ng yelo ay napakalaking luho dahil sa kuryente at tubig na kailangan. At dito, ilalagay lang sa inumin para matunaw? Pagkatapos ng almusal, napagpasyahan naming bisitahin ang isang water treatment plant sa Maynila. Ito ay isang biglaang plano na isinaayos dahil sa matindi nilang interes sa sistema ng tubig ng Pilipinas. Pagdating sa planta, namangha sila sa laki nito. Ang pasilidad na kumukuha ng milyon-milyong toneladang tubig mula sa Ilog Pasig at ginagawang inuming tubig sa pamamagitan ng advanced water treatment ay nagpatulala sa kanila. Hindi ka pani-paniwala ang tubig mula sa ilog ay direktang ginagawang inuming tubig? Gulat na sabi ni Samuel. Sa aming rehiyon, ang mga ilog ay ganap na natutuyo. Kahit sa tag-ulan, maputik ito at hindi maiinom. Paghahambing ni Grace. Habang ipinapaliwanag ang proseso, masigasig silang nagtitake down ng notes. Partikular silang interesado sa multi-stage filtration system at proseso ng chlorination. Kung magagamit lang natin ang teknolohiyang ito sa aming bayan, gaano karaming buhay kaya ang maliligtas? Emosyonal na sabi ni Joseph nang ipaliwanag ng isang staff na sa Pilipinas, normal na sa bawat bahay ay may ligtas na tubig mula sa gripo. Isa sa mga inhinyero ang napaluha. Ang dami ng tubig na kayang isupply ng pasilidad na ito sa isang oras ay katumbas na ng tubig mula sa mga balong hinukay namin sa buong buhay namin. Sa paliwanag tungkol sa distribution system, namangha sila sa 40,000 kilometrong haba ng mga tubo ng tubig na nakalatag sa buong Metro Manila. Katumbas ito ng isang ikot sa buong mundo. Sa aming nayon, tao ang nagdadala ng tubig mula sa balon papunta sa bawat bahay. Pero dito, ang mga tubo ang konektado sa lahat ng tahanan, sabi ni David. Nagpasya kaming bisitahin ang isang lokal na balnearyo o pampublikong paliguan. Isa rin itong espesyal na hiling mula sa kanila. Gusto nilang maranasan mismo kung paano gumamit ng napakaraming tubig ang mga Pilipino sa paliligo. Pagdating namin sa isang makalumang paliguan, isang matandang babae, si Lola, ang mainit na sumalubong sa amin. Dahil bihira silang magkaroon ng dayuhang bisita, maingat niyang ipinaliwanag ang paraan ng paliligo. Sa dressing room, ang kanilang mga mukha ay parang naghahanda para sa isang sagradong ritual. Para sa kanila, ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na maliligo sa ganito karaming tubig. Pagpasok sa bathing area, sabay-sabay silang napasigaw ng, "Wow!" Ang malaking paliguan na puno ng umaapaw at umuusok na tubig ay parang isang panaginip. Lahat ng ito at tubig para lang sa paliligo? Nanginginig na tanong ni Samuel. Opo. At araw-araw itong pinapalitan ng bagong tubig, paliwanag ko. Natulala sila. Sa yugto pa lang ng pagsasabon, isang malaking emosyon ang nangyari. Dahil sa dami ng maligamgam na tubig mula sa shower, sunod-sunod silang napaiyak. Si Joseph ay napaupo at humagulgol. Panginoon, pinahihintulutan ba ang ganitong luho? Ang mga kababayan namin ay nagpupunas lang ng katawan gamit ang isang basong tubig. Si Grace ay nagsalita habang lumuluha. Ang mga kababaihan sa aming bayan ay naglalakad ng ilang oras araw-araw para sa tubig. Pero dito, sa isang pihit lang ng gripo, heto na ang napakagandang tubig na walang katapusan. Ang batang si Peter Odinga ay nagdadasal sa ilalim ng shower. Mga ninuno, nasa langit na po ba ako? Ang maligo, sa ganito kalinis at kainit na tubig, ang emosyon ng pumasok sila sa malaking paliguan ay mas matindi pa. Nang lumubog ang kanilang mga balikat sa mainit na tubig, sabay-sabay silang humagulgol, hindi ka pani-paniwala. Ang buong katawan ko ay yakap
ng mainit na tubig. Mayroon bang ganitong klaseng luho? Sabi ni Samuel habang lumuluha. Sa aming nayon, nababasa kami ng ulan sa tag-ulan, pero hindi kami kailanman nayakap ng ganito kainit na tubig. Panaginip ba ito? Bulong ni David. Habang nakababad, naaalala nila ang kanilang mga pamilya. Sana balang araw, maparanas ko rin ito sa aking asawa at mga anak, sabi ni Joseph habang nakatingin sa malayo. Ang nanay ko ay laging masakit ang likod dahil sa pag-iigib. Kung may ganito kainit na tubig, gaano kaya siya giginhawa? Sabi ni Peter habang nakapikit, isang matandang regular na customer, si Lolo, ang lumapit sa kanila. Maligayang pagdating mula sa malayong lugar. Magbabad kayo ng mabuti. Lalo silang naantig sa kabaitan nito. Ang mga Pilipino, kahit normal sa kanila ang luhong ito, ay napakabait pa rin sa aming mga dayuhan, pasasalamat ni Grace. Matapos ang mahigit 1 oras, para silang mga bagong tao. Hindi lang katawan, pati kaluluwa namin ay nalinis, sabi ni Samuel na may ngiti. Matapos maranasan ang ganitong luho, ano kaya ang dapat naming iuwi sa aming bayan? Seryosong tanong ni Joseph. Pag-alis, binigyan sila ni Lola ng maliliit na tuwalya. Sana sa pag-uwi ninyo, sa tuwing makikita ninyo ito, maaalala ninyo ang paliguang Pilipino. Ang mga tuwalyang ito ang aming magiging kayamanan. Ibabahagi namin sa aming mga kababayan ang tungkol sa yaman ng tubig ng Pilipinas, pasasalamat ni Joseph. Nang hapon, binisita namin ang Manila Bay. Gusto nilang makita ang dagat. Muli silang namangha. Ganito pala karami ang tubig na umiiral, pero maalat, kaya hindi maiinom. Sabi ni David na may halong panghihinayang. Sa aming lugar, kahit sa tag-ulan, 200 millimeters lang ang ulan. Pero dito, mayroong walang katapusang tubig na hindi maiinom. Isang kabalintunaan, malalim na pag-iisip ni Samuel. Sa isang public drinking fountain, muli nilang tinikman ang tubig gripo. Nasa tabi lang ng dagat, pero matabang na tubig ang lumalabas sa gripo. Anong teknolohiya ito? Tanong ni Grace. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa desalination, ngunit ang pinakatumatak sa kanila ay ang kultura ng mga Pilipino na hindi mag-aksaya kahit sagana sa tubig. Naantig sila nang makita ang mga batang maingat na umiinom sa fountain. Sagana na, pero pinapahalagahan pa rin. Ito ang tunay na kayamanan, sabi ni Joseph. Sa hapunan, natutunan din nila ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Humanga sila sa ugaling paghuhugas ng kamay at pagdarasal bago kumain. Naghuhugas din kami ng kamay, pero kaunting tubig lang ang gamit namin. Pati pala sa dasal. Kasama ang pasasalamat sa tubig, pag-unawa ni Grace. Nang matikman nila ang sinigang, lalo silang namangha. Ang malinaw at masarap na sabaw na ito ay posible lang dahil sa malinis na tubig, sabi ni Samuel. Sa amin, limitado ang tubig sa pagluluto, pero dito, sagana ang dekalidad na tubig kahit sa kusina, inggit na sabi ni David. Sa ikalawang araw, bumisita kami sa isang convenience store. Muli silang nagulat sa presyo ng bottled water. 500 ml na tubig, 20 pesos lang? Hindi makapaniwalang sabi ni Joseph. Sa amin, para makakuha ng ganitong karaming malinis na tubig, kailangan naming maghukay ng balon. At dito, mabibili lang sa halagang iyon? Sabi ni Samuel. Lalo silang nagulat sa dami ng klase ng tubig. Purified, mineral, sparkling, flavored. May mga klase pala ang tubig? Kami, kahit anong tubig basta makuha namin. Nagpapasalamat na, sabi ni Grace. Tinanong nila ang tindera kung ano ang pagkakaiba ng tubig gripo at bottled water. Ang sagot ay parehong ligtas, ngunit depende sa preference ng tao. Kinahapunan, binisita namin ang isang karaniwang pamilyang Pilipino, ang Pamilya Santos. Muli silang namangha sa kusina. Pagluluto, paghuhugas, lahat gumagamit ng malinis na tubig gripo, sabi ni Grace.
Naantig sila nang makita ang ina na hinuhugasan ng mga gulay. Sa amin, buhangin ang pinangkukuskus namin sa gulay. Napakahalaga ng tubig para gamitin sa paghugas nito, sabi ni Samuel. Ang pinakamatinding pagkabigla ay sa banyo. Nang ipaliwanag ang flush toilet, nawalan sila ng imik. Ang tubig sa isang flush na ito ay sapat na para sa isang pamilya ng 4 sa isang buong araw sa amin, seryosong sabi ni Samuel. Ipinakita ng ama ng tahanan ang kanilang mga paraan para makatipid tulad ng paggamit ng tabo at balde. Kahit sagana, hindi sila nag-aaksaya. Kahanga-hanga ang kaisipang ito, sabi ni Grace. Ipinakita sa amin ng kanilang anak na nasa grade 5 ang kanyang school project tungkol sa kahalagahan ng tubig. Napag-aralan ko po na maraming tao sa mundo ang naghihirap dahil sa kakulangan ng tubig, sabi ng bata. Nagulat ang mga inhinyero nang makita ang litrato ng sarili nilang bayan sa proyekto. Pati mga bata sa Pilipinas, alam ang kalagayan namin. Naantig na sabi ni Joseph. Pagkatapos, umakyat kami sa isang mataas na gusali. Mula sa itaas, kitang-kita ang buong kamay nilaan. Lahat ng gusaling iyan ay may tubig. Milyon-milyong tao ang gumagamit ng malinis na tubig, sabi ni David. Habang nagpapahinga, muli silang tumawag sa kanilang mga pamilya. Narinig ko si Samuel, Itay, nasa isang lugar ako na parang langit. Walang katapusan ang tubig at lahat ay nakikinabang dito. Nang gabi, naglakad kami sa tabi ng ilog Pasig. Napangiti sila nang makita ang mga batang naglalaro sa tubig sa isang parke. Mga bata na naglalaro sa tubig. Isang tanawin na hindi namin maiisip sa aming bayan, masayang sabi ni Grace. Sa huling araw, humiling sila na muling maranasan ang paliguan. Iyon ang pinakamaluhong karanasan sa aming buhay. Gusto naming maranasan muli ang kaligayahang iyon, sabi ni Joseph. Sa umagang iyon, habang nakababad, binalikan nila ang kanilang 3 araw na karanasan. Kami ay mga tagahukay ng balon, pero ang natutunan namin dito ay hindi lang teknolohiya, kundi ang puso ng pasasalamat sa tubig, sabi ni Samuel. Pag-alis, binigyan sila ni Lola ng maliliit na tuwalya. Ito ay aming kayamanan. Ibabahagi namin ang yaman ng tubig ng Pilipinas. Pasasalamat ni Joseph. Sa naiya, bago sila umalis, pinasalamatan nila ako. Ginoong Mateo! Binago ng 3 araw na ito ang aming buhay. Nalaman namin kung gaano kaganda ang puso ng bansang Pilipinas. Sabi ni Joseph, habang hawak ang aking kamay. Pagka-uwi nila, marami akong natanggap na mensahe. Mula kay Joseph, 1 buwan na kaming nakabalik. Nagsimula na kami ng 5 bagong proyekto at 3 nayon na ang may supply ng tubig. Pagkatapos ng 6 na buwan, isang magandang balita ang dumating. Dahil sa kanilang pagsisikap, 50 bagong balon ang nahukay sa Turkana na nagbigay ng malinis na tubig sa 30,000 katao. Makalipas ang 1 taon, isang malakihang proyekto ang sinimulan sa tulong ng gobyerno ng Japan at Kenya, gamit ang pinakabagong teknolohiya para magbigay ng ligtas na tubig sa 100,000 katao. Ilan sa kanila ay bumalik para mag-aral. Si Samuel ay kasalukuyang nag-aaral ng water engineering sa Universidad ng Pilipinas. Sa kanilang rehiyon, nagsisimula na ring umusbong ang kultura ng pagpapahalaga sa tubig. Tinatawag nila itong estilong Pilipino ang paggamit ng tubig nang hindi nag-aaksaya. Ang 3 araw na iyon ay hindi lang isang aksidenteng pamamalagi. Ito ay isang pagtatagpo ng mga taong alam ang halaga ng tubig at isang bansang hindi nakakalimot magpasalamat sa biyaya nito. Ang tubig mula sa ating gripo, ang paliligo, araw-araw lahat ng ito ay isang himala sa ibang bahagi ng mundo. Ang itinuro sa atin ng mga bayaning lumalaban sa tagtuyot ay ang tunay na kahulugan ng yaman. Ito ay ang hindi pagbabalewala sa kung anong mayroon tayo, at ang patuloy na pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Kayong mga nakikinig ngayon, tiyak na mamayang gabi,
Sa pagpihit ninyo ng gripo o sa pagligo, makakaramdam kayo ng mas malalim na pasasalamat. Ang mga luhang pumatak mula sa mga bayaning ito ay luha ng pasasalamat. At ang mga luhang iyon ay naging bagong pag-asa na nagbabago sa buhay ng maraming tao. Maraming salamat po. Sana'y ang kuwentong ito ay maging inspirasyon upang pahalagahan ang tubig at magkaroon ng malasakit sa ating kapwa sa buong mundo.